Okay, so marami ang nagtatanong kung mahigpit ba daw ang Bucor pagdating sa dental check-up or pagdating sa dental as bilang bahagi ng medical evaluation and medical assessment ng mga aplikante. Okay, so ang masasagot ko po dyan ay base sa personal experience at base sa mga experience ng ibang aplikante ay hindi pa po ganun kahigpit pagdating sa dental. However, marami din pong pinapakomply ang ating doktor sa dental. Pero, tinitingnan po ng doktor ang kakayahan ng isang aplikante. Katulad po halimbawa, pag nakita po ng doktor na medyo maraming aayusin sa ngipin, binibigyan po niya ng compliance. At ano-ano yung mga kalimitang compliance? Halimbawa, linis ng ngipin. Yan, ganyan. Pinapalinis ang ngipin. So, kalimitan, ito ay kapag maganda ang ngipin ng isang aplikante, ang ginagawang compliance ng doktor ay linis ng ngipin. Malimit ang pinapalinis niya ng ngipin ay yung mga nagyoyosi at mahilig sa kape kasi maraming stain ang mga ngipin na nakikita niya kapag check up. Next na compliance na pwede niyang ibigay ay magpabunot ng ngipin. So, tinitingnan niya yan. Huwag kang bida-bida ha. Huwag kang uuna-una na ipapabunot mo or ipapapasta mo. Mag-antay ng recommendation ng dentist kung anong ipapagawa. Mamaya, pag bida-bida ka, ipagawa sa'yo lahat, sorry ka, marami kang gastos. So, pinapabunot niya ang ngipin kapag kailangan talagang bunutin. At yun ay isa sa mga compliance na binibigay. Another compliance, kapag minsan nakikita ng doktor kailangang pastahan, pinagpapasta niya yung isang aplikante. And ang pinakamagastos kapag dental compliance ay yung parang major operation ng ngipin, lalo na kapag impacted tooth, yung mga bagang. So medyo mahal daw ang bayad doon sa dentist at kailangan i-comply agad bago mag-medical evaluation. Iniiwasan kasi natin yung maraming mga UI or mga SIQ pagdating sa loob ng training kasi may sakit ang ngipin, bulok ang ngipin, masakit ang ngipin, kailangan bunutin. So kailangan bago pumasok sa training ay maayos na ang ngipin. And as far as I know, pinapatanggal ngayon ang braces bago pumasok. And maliban sa braces, pinapatanggal ang mga braces ay hindi ko sure kung pinagde-denture. Depende sa recommendation, kaya huwag kang bibida-bida sa dentist. Baka mamaya sabihin mo, papapostiso mo, pagpostisohin ka nga agad. Mahal din po yun. Aplikante pa lang kayo. Malay mo kung makapasok ka nga hanggang oath-taking. Paano kung nabunot yung siyam ng ngipin mo tapos hindi ka pala nakapasok sa oath-taking. So, kaya sa mga aspiring applicants dyan, para sa mga susunod na taon, ngayon pa lang, alagaan nyo na po ang inyong mga ngipin. Just like that. Diba? Huwag kang kupal. Bro, kupal tots! Masakit pero may saysay. Tinutulungan ko kahit minsan mahirap.